Halos lahat na ng senador ng mayorya, itong grupo ni Cayetano. Ha? 13 sila ha, 13 yan. Lahat may problema. Lahat may kaso. Ha? Kaya yung sinasabi ni Cayetano na ano, pinipilit daw silang tibagin, 'di ba? Sabi ni Cayetano noon, pinipilit kaming tibagin pero hindi kami natitibag. Sabi niya, ha, 'di ba? Mga kabunyog, 'yun yung pinagmamalaki ni Cayetano eh. Ha? Ah, ang tinutukoy niya kasi si Matibag na hindi daw sila natitibag ni Matibag. Eh hindi lang naman si Matibag ang may ano sa kanila eh, may issue sa kanila. Oh, kahit yung ombudsman, ang daming kinasuhan ngayon ng ombudsman sa mga senador. Hmm? Ang problema kasi nitong grupo nila Cayetano, maraming bagahe, ha? Mula sa crimes against humanity ng ICC hanggang doon sa mga kaso ng korupsyon sa flood control, ha? Pagkatapos pati yung mga pati yung mga illegal campaign donations, tapos pati itong kay Ruben Padilla, madadawit pa dito sa obstruction of justice. Kaya ano to eh, hindi mo naman masasabing gawa-gawa lang ang mga kaso. Hindi mo naman masasabing gawa-gawa lang mga kaso. Talaga namang totoo yung mga kinakaso sa kanila eh. Halimbawa si Bato de la Rosa, ang kaso sa kanya, crimes against humanity. Hindi naman gawa-gawa lang yun eh. Ha? Siya yung PNP chief nung panahon ni Duterte at grabe talaga yung ginawa nilang pagpatay nung panahon ni Duterte. So pinapanagot siya ngayon. Pinapanagot sila ngayon sa ilalim ng ICC, Crimes Against Humanity. Ganon din si Bongo. Kahit sabihin pa ni Bonggong, hindi naman ako part ng PNP, civilian lang naman ako, alalay lang ako ni Duterte. Oo, pero yung war on drugs, yung mga pagpatay na yon, nagamit siya ni Duterte. Siya ang tagadala ng order ni Duterte. Pag may papaabutan si Duterte ng mga orders, siya ang nagdadala nun, nagpapadala. At yung mga death squads na binuo nila Duterte, pag may ipapaabot naman kay Duterte, sa kanya rin dumadaan. Pag may ire-reward, bibigyan ng mga rewards. Si Bongo rin ang nagpapadala. So, ibig sabihin, siya mismo, si Bongo, ang sinasabi niya lang, hindi siya involved sa PNP. Hindi naman siya yung nagbuo ng death squads. Oo, pero accomplice ka, ano ka pa rin, co-perpetrator ka pa rin. Ha? Kaya hindi naman gawa-gawa. Kung makakasuhan si Bongo as co-perpetrator, hindi gawa-gawa lang yun. Totoo namang involved talaga siya doon. Hmm? Ha? Ito ring sila Jinggoy, sila Joel Villanueva, sila Chis Escudero. Oh, hindi rin naman gawa-gawa lang yung mga kaso nila at pagkaka-involved doon sa anomalya sa flood control. Talaga namang talaga namang involved sila doon sa mga flood control anomalies na yon. At ang mga testigo pa diyan, mismong si dating DPWH Undersecretary Bernardo, yung mga officials ng DPWH na sila Alcantara, yung namatay na dating DPWH na si Cabral. So ang titibay ng ebidensya kay Jinggoy, kay Joel Villanueva, kay Chis Escudero. Kaya hindi mo naman masasabing gawa-gawa lang yung mga kaso na yan. Kaya kung titingnan natin mga kabunyog, yung kaso ni Bato, yung kaso ni Bongo sa ICC, hindi gawa-gawa lang yun. Talagang matibay ang mga ebidensya doon. Yung pagkakasangkot ni Chis Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada sa mga anomalya sa flood control, hindi rin gawa-gawa yun. Talagang may matibay na mga ebidensya. At ngayon na naman, ito na namang si Marcoleta, o yun, ano na rin, sinampahan na rin ng kasong kriminal. Ha? Sinampahan na rin ng reklamong kriminal. Plunder, saka indirect bribery. Saan naman yun? Tumanggap siya ng 75 million na campaign donations nung panahon ng eleksyon. Ha? At yun ay hindi pwede. Kasi congressman pa siya noon nang tinanggap niya yun. Bawal yun. Ha? Bawal yun. Nung tinanggap niya yun, tumatakbo siyang senador pero congressman siya ng 19th Congress. Sagi party list. Ibig sabihin nun, bawal sa isang congressman na tumanggap ng pera. Sabihin mo pang gift yun, regalo yun, walang kapalit, hindi immaterial yun. Immaterial kung walang kapalit. Kasi kung may kapalit, direct bribery. Kung walang kapalit, indirect bribery. Kaya itong mga anong ito, mga kabunyog, mga kababayan, itong mga kaso nilang kinakaharap, hindi lang to gawa-gawa. Talagang totoong mga kaso ito. Katulad din kay Harry Roque. Si Harry Roque, yung kaso sa kanyang qualified human trafficking, hindi naman gawa-gawa lang yon. Talagang involved naman siya doon sa mga illegal na pugo. Kaya sa totoo lang, mabigat itong mga kaso nila
Kasi hindi naman ito mga kaso na gawa-gawa lang, na parang inimbento lang. Yung katulad kay Leila de Lima, yun, gawa-gawang kaso yun. Nag-imbento lang ng mga testigo para makulong si Leila de Lima. Ito hindi. Hindi naman inimbento ang mga testigo nito. Hmm? Kaya mabigat yung yung magkapatid na Villar. May kaso sila ng insiders trading, manipulation ng mga shares. Yun, SEC mismo ang nagkaso sa kanila. SEC, Securities and Exchange Commission, kinasuhan na sila sa DOJ at nasa preliminary investigation na yan. Kaya ibig sabihin, yung siyam na mga senador na yan, ay yung 13 sila ngayon, lahat sila lahat sila halos may kaso. Kaya kaninong kagagawan yan? Kagagawan ng gobyerno yan? Sinampahan sila ng gawa-gawang kaso? Hindi. Talagang mabigat ito. Kaya yung sinasabi ni Cayetano na tinatangka daw siyang tibagin o sila tinatangka daw tibagin pero hindi matibag-tibag. Pag nasampahan na ng kaso sila Jinggoy, Joel Villanueva, Chis Escudero, kapag naaresto na yan, mababawasan na sila ng ilan. Tatlo, Jinggoy, Chis, Joel Villanueva. Si Bato nagtatago na ngayon. Pag naaresto yan, madala sa ICC, bawas na sila, pang ilan na. Si Bongo, pag lumabas ang arrest warrant, maaaresto rin kaagad yan. Ilan na ang mababawas sa kanila? Ang sigurado na natin halos, si Jinggoy at si Joel Villanueva, mauunang makakasuhan yan. Pag nakasuhan yan sa ombudsman, sa Sandigan Bayan, maaaresto yan. Nakukulong yan kasama ni Revilla. Kaya ang lumalabas dito, yung sinasabi ni Cayetano na sulido sila na mayorya, wala yan, matitibag na yan. Kung nitong nakaraang araw hindi pa yan natitibag, wala. Talagang hindi kaya yan na i-sustain ni Cayetano. Ngayon, malinaw na yan na talagang ito. Kaya yung mayorya ni Cayetano, 13, isa-isa yan mawawala, makukulong. Si Bato may manhunt operation na. Pag naaresto yan, dadalhin na naman yan sa ICC. Bawas na yon. Sunod ng kakasuhan si Jinggoy, Joel Villanueva, ilan na yan. Pagkatapos niyan si Chis Escudero. Ilan na kaagad yan mawawala sa kanila. Si Marcoleta medyo mahuli-huli yan. Itong sila Villar, yung magkapatid, nasa DOJ na yan, nagpe-preliminary investigation. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, mabigat itong kinakaharap ng Kaya itong si Cayetano, kahit gaano kasasabi niyang parang solid sila, hindi yan. Kasi problemado yung nila na yan. Kaya pag nagsimula yung impeachment ni Sara, July 6 daw ang simula ng trial eh. Pag nagsimula ang trial ng impeachment ni Sara, ang matitira na lang dyan na aaten sa actual na hearing ay ilan lang. Kung mawawala yung 5 nilang kasamahan, kasi maaaresto at makukulong, sa 30 na yan, ilan na lang matitira dyan? 8. 8 na lang matitira sa kanila. Pag 8 na lang matitira sa kanila, pag nagbubutuhan sa impeachment ni Sara, matatalo na sila. Kasi hindi naman pwedeng makaboto ang wala naman eh.